CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa. Lumabas ang iwan information na booking ang kanilang plano. Kaya ngayon, plan B na naman. Itong gobyerno ni Bongbong Marcos gamit ang kanyang mga asong ulol na nakaupo ngayon para gipitin ang mga Duterte. Yan po yung ating pag-uusapan. Pero kung bago lang po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like, i-share, and of course, i-subscribe ang channel na ito. Mga kababayan, ang pagpaparisto kay Senator Bato de la Rosa ay nabulabog nga nung ilabas ng source ng mainstream media na may warrant of arrest na laban kay Bato. Kaya napasabi si Senator Robin Padilla na handa siyang lumaban, makikipaglaban, mapigilan lang yung pagpaparisto sa kapwa Pilipino ng dayuhang ICC. Kaya ang kanilang plano ngayon, dahil nabulabog, ito na nga mga kababayan natin. Kunwari, ay ipapasabina naman daw po itong si Senator Bato de la Rosa. Kaugnay daw sa mga allegation, questions, reklamo sa usaping EJK. Matagal na po yun. Pero bakit hindi nyo kinasuan si Bato? Bakit kailangan pang idaan sa ICC? Siyempre, yung mga nasa comment section, binabasa natin, bobo ba si Bato? Napupunta siya sa PINA bukas. Alam niya may warrant na nga ng ICC na lumabas sa kanya. So it's a trap. Isang malaking patibong. At ang matindi dito mga kababayan ha, pati mismo si Matibag ay nagpahayag na kung may arrest warrant laban kay Bato, ay gagalaw din ito. Nako. Ito ang sinasabi natin. No? Talagang hindi nila nire-respeto yung sistema ng justice natin. Kasi gumagana, sabi nga ni Atty. Torrio na. Nakita natin gumagana. Bakit kailangan nila na iparisto pa si PRRT, iparisto si Bato sa ICC kung gumagana yung ating justice system? O ito, pakinggan nyo po yung kanilang trap laban kay Bato. The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. Di ba? So, plan B. Kasi nga, nabuking, nabisto yung kanilang masamang plano. Yan kasi, si Boyeng Rimulya noon nagsabi na may warrant of arrest laban kay Bato. So, ibig sabihin, nakapinding lang yan. The moment na lumabas si Bato, huli yan. Ito yan nakikita ng ordinaryong Pilipino. Kung ordinaryong Pilipino nga, basang-basa na yung kanilang galawan, paano pa kaya yung kampo, legal counsel, advisors ni Senator Bato? Kasi kung tinatago nila yung mga balita na yan, ilalong nalalaman ni Senator Bato yan. Kasi hindi nila walain na Senator Bato, general yan, senador yan. Maraming kagrupo yan. Maraming classmate yan. Maraming kaibigan yan. Maraming kamista yan na nasa loob ng gobyerno. Kahit siguro sabihin natin tahimik sila, magbibigay talaga yan ng impormasyon kay Senator Bato sa usapin po ng arrest warrant. So kahit itong subpoena na ito, alam mismo nila na ito po ay napakalaking patibong. Alam mismo nila na ito, mga kababayan po natin, ay patibong lang. And the moment na lumabas itong Senator Bato de la Rosa, sigurado arestado po si Senator Bato de la Rosa. Yan po yung nakikita natin. At siguro, mga kabayan natin, hindi naman siguro tanga, lalong hindi popo, yung mga legal counsel ni Senator Bato. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, handa siyang magbuwis ng kanyang buhay. Diba? I repeat, this is not an arrest warrant, but a subpoena. Wag kami, John Vic Rimulya. For the senator and former chief of police, former chief of the PNP, to lead the task force to locate if a possible evasive maneuver is done will be General Hansel Rantang and General Morico of the CIDG. Are there any questions? Kami naman po, Ito pa, si Matibay, bagong asong ulol ito, mga kababayan po natin, no? So sabi niya, hindi daw po siya namumulitika. Pero tingnan mo kung sino ang gusto niyang arestuhin. Ngayon, napakabilis mag-react
nung si Bato na yung pinag-uusapan. Kasi lahat yan, ako naniniwala ka, malamang coordinated na yan yung pag-aresto kay Bato. Kung dumating sa amin yung warrant kasi naka-address sa law enforcement yan, and NBI sa law enforcement agency, of course, we have to implement the warrant. Ganun lang naman po kami palagi. Whatever is the mandate po, kung may mandato di aresto, wala po kami magagawa but to arrest. Hindi po tayo pwedeng Wala magagawa. Siyempre, yan ang utos sa inyo ng inyong boss. Pero kita naman natin kung sino ang inyong pinag-iinitan. Mantakin mo yung NBI kayo ha. Papayag kayo na splice video lang yung ipapalabas. Bakit hindi buong video? Para makakita na patas kayo. Huwag kayo magiging bias. Ngayon yung sinasabing sa pina na ito, tingnan natin mga kabayan. May maniniwala ba na sa pina lang ito para kuna ng impormasyon si Bato? Pucha, ang tagal na po ng usapin ng Ichiki na yan. Bakit kayo nyo ipatawag si Bato kung saan may warrant of arrest na lumabas laban sa kanya? Ang sinasabing, hindi totoo, wala pa kaming impormasyon. Binawi lang nila kasi sunog nga ang kanilang impormasyon. At si Bato pa, kaya niyong lukuhin. Ang ina. Si Bato kaya niyong lukuhin. Hindi niyo kaya lukuhin yan. Siguro maluloko niyo inyong sarili pero si Bato hindi. At marami pa tayong pag-uusapan, palike naman ang video ito mga kabayan. Paano masasabi ni John Vic Remulla na hindi ito trap? Itong subpoena laban kay Senator Bato de la Rosa. Mga kababayan, nakahanda na di umano yung 10 personalidad ng PNP upang arestuhin si Senator Bato de la Rosa. So, ito panoorin natin. Yesterday that there's a 10,000 parang pagpe-prepare na. Could you tell us ano pong paghahanda sakaling lumabas nga talaga yung arrest warrant kay Senator De La Rosa? Well, as I said, there is a 10,000-man task force that, okay, let me just make it clear, okay? That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay? So, Tingnan nyo ha, nagpapanik din po si John Vic Remulla kung paano niya ipapaliwanag yung sinasabing paghahanda ng 10,000. Ito lang ha, logic lang mga kababayan po natin. Kung may 10,000 ka nang inihanda, tapos wala naman palang warrant of arrest, tapos kinabukasan ipapasabpina mo yung taong sinasabing may warrant of arrest, tapos biglang binawi, may 10,000 ka na nakahandang personalidad ng pulis para alistuin siya. Ano ibig sabihin nun? Palagay nila, lalabas si Senator Bato. we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Okay? Ingat, Bato. So, again, there is no credible information Mukha pala ni John Vic, hindi pa katiwalaan. of a impending warrant of arrest from the ICC or the Interpol. This is a separate matter, only an investigation and a subpoena for him to appear before the CIDG. But in Sa mas malawak pong perspektibo, pakipaliwanag nga ho kung ano yung pinakadahilan kung bakit ho siya ipapatawag, although nagkaroon na ho dati ng Quadcom hearing. Well, he has never been personally investigated. This was triggered, again, by the rumors of the impending red notice, and we have now taken it upon ourselves to continue the investigation of these matters. Okay, yun nga mga kababayan po natin, paulit-ulit. Dati pinatawag na yan, may Quadcom na yan, at kung ano-ano pang investigation labang kay Senator Bato de la Rosa. Pero hanggang ngayon, no, ay hindi pa rin nila nakasuhan si Senator Bato. Kung may mga ebidensya kayo, bakit pa kayo magpapasabpina? Kung talagang may mga witnesses kayo, bakit pa kayo magpapasabpina? Bakit hindi nyo na lang direktang kasuhan si Senator Bato de la Rosa? Tapos bakit ngayon pa, ito ha, mga kababayan natin ha, bakit ngayon pa sila magpapasabpina kay Senator Bato kung may mga rumors na may warrant of arrest na po siya? Kaya nakakaduda. Nakakaduda. At ako duda ko na may talagang may warrant of arrest at pilit pa rin nila tinatago hanggat hindi lumabas si Senator Bato de la Rosa. Yan lang po. Siyempre, ang inyong komento, opinion ay napakahalaga. Kaya bukas po yung ating komento at opinion para sa inyong lahat, mga kababayan. Maraming salamat, mabuhay.